Sabi ko sa asawa ko, baka naboboring na siya sa araw-araw kong niluluto. Kadalasan, mga tinola, chicken sotanghon, basta lahat ng klase ng luto ng chicken yata nagawa ko na. Yun ang akala ko. Pero hindi ko alam, meron pa palang luto na hindi ako nagagawa. So ngayon, try naman natin siyang lutuan ng chicken lollipop. At alam ko, magugustuhan din to ng anak ko, bagamat hindi niya alam na may gulay to. So budol nga eh. Budol is real. Lahat ng mga nanay kadalasan budolera. Relate ba kayo? So ang ginawa ko nga pala ay pinakuluan ko lang yung manok. Nilagyan ko lang siya ng pamintang buo, dahon ng laurel, konting asin, at paminta. At pagkatapos ko nga pakuluan, ay pinalamig ko at pagkatapos ay sinimulan ko ng gutay-gutayin. Medyo matrabaho lang talaga tong gawin pero ang nakakatuwa dito, may kakaiba ka naman na ihain na recipe sa pamilya mo. So nilagyan ko nga rin pala ito ng mozzarella cheese para pilingera lang, piling sosyalera, charot. Maiba naman, hindi yung puro toyo na lang nilalagay mo. Abay, totoyohin ka na sa paggamit mo ng toyo, charot. Bukod sa nilaga ko yung chicken, naglaga rin ako ng patatas. At ito nga pala ay nilaga ko hanggang sa yung lambot niya ay sapat na para durugin siya. So binalatan ko lang yan at pagkatapos ay dudurugin ko na to gamit ang aking tinidor dahil wala akong pandurog na gagamitin sa kusina. So yan na lang, kung ano lang yung available, pwede naman natin gamitin yan. At kapag ganito na yung texture niya, so pwede na natin siyang i-combine yung ating mga ingredients. At bago nga pala natin i-combine, so ang gagawin natin dito sa mga chicken na ginutay-gutay natin, itatanggalin natin yung mga buto na malalaki at pagkatapos ay tatadtarin natin yung chicken. So maganda rito, kapag tinadtad na yung chicken at nag-combine na siya dun sa patatas, so ang sarap na talaga ng kalalabasan niya. Hindi na mararamdaman ng anak niyo na may gulay ang kinakain niya. So kumuha nga pala ako ng isang malalim na mixing bowl, nilagay ko na yung tinadtad na chicken at yung dinurog na patatas. Naglagay din ako dito ng 1 tablespoon ng paprika, naglagay din ako ng garlic powder, of course paminta, at naglagay din ako dito ng asin. So, tansyahan lang dahil alam niyo naman, tayo mga nanay, kadalasan tansyameter lang. Charot. Pagkatapos nga pala niyan, i-mix na natin yan. So, simulan na natin i-mekos-mekos. So, ayun nga pala, wala kasi akong gloves, pero mas maganda yan na kinakamay talaga. So, ngayon, umorder na yung asawa ko ng gloves dahil kailangan talaga yun sa pagluluto. At syempre, mahirap na, diba? Baka mabash tayo ng mga insta natin dyan. So, huwag kayong mag-alala dahil naglinis talaga ako ng kamay. Matindi-tindi at wala akong kuko dyan. Sagad na sagad ang putol ko niyan. So, dito nga pala ay nagbilot-bilot na ako. Nagbilog-bilog pala. Mali pala ang term ko. At pagkatapos kong bilugin ay ipa-flat ko. Anong tawag doon? Bakit binilog tapos ipa-flat? So, yun na nga. Bali, ang tawag nga pala dyan ay pahirap sa sarili. Char! Hindi. But kidding aside, syempre, flinat natin yan dahil ilalagay natin yung buto na pinagtanggalan natin para mag-form siya ng lollipop. At yun nga pala, bago natin isarado, maglalagay tayo ng mozzarella cheese. Kaya epic fail yung una kong gawa. Charot, kaya kailangan nating ulitin. So ito nga pala isang piraso nito, in-slice ko lang siya into 6 pieces para naman medyo maliit at hindi siya ganun masyadong matigas at magbuka yung ating bilog na finorm. Dito nga pala mga sisi, you can use any kind of cheese ha. Pwedeng yung mga quick melt, yung mga Eden cheese. Depende sa inyo kung anong available sa inyo. So, ganyan lang. Pagkabilog mo, i-flat mo, lalagyan mo ng cheese. And then, lalagay mo yung buto. Tapos niyan, tatakpan mo na ulit. So, talagang matindi yung inabot ng kamay ko, no? Talagang nag-effort ako dyan. Ganoon naman talaga nagmamahal, di ba? Nag-e-effort. Drama yarn. So, paulit-ulit mo lang nagagawin yan hanggang sa matapos mo na yung iyong ginagawa. And there you go. So, ito na ang ating dalawang nagawa. At dito, meron tayong hinanda na 3 pirasong itlog. Actually, 2 lang yan. Pero pinadagdagan ko para marami-rami. So, ayan, tinuloy-tuloy ko lang yung same procedure lang naman hanggang sa maubos mo na yung mixture. At ito na nga ang pinakahuli. Medyo malaki-laki to dahil ito daw ay food for the king. Charot! Nakita nyo naman, tinuro niya. Alam mo nyo ba kung ano sinabi niya dito? Akin yan ha, pangalanan mo yan. As if naman bababasa. At nung natapos ko na nga bilugin lahat, so nag-add ako ng isang itlog, total niyan 3 itlog. So dahan-dahan ko na nga inilubog dahil kung hindi ko siya dadahan-dahanin, bubuka. So meron akong natutunan dito. Siguro kung gagawin ko tong pagbilog-bilog nito, gabi pa lang gagawin ko na. Tapos i-rest ko na lang siya sa refrigerator para naman pagka i-coat na natin ang itlog tsaka ng iba pang dry ingredients, ay hindi siya basta-basta maghihiwa-hiwalay. Sana all di naghihiwalay. Nung na-coat ko na nga siya sa itlog, so i-coat naman natin siya ng harina at pagkatapos niyan ay babalik natin yan sa itlog. At kapag napaikot na ulit natin sa itlog, ilalagay naman natin siya sa breadcrumbs para maganda yung itsura niya at saka yung texture niya at talagang medyo crunchy-crunchy siya kapag kinagat mo. So ito, simulan naman natin ang ating pagpiprito. So maglalagay lang tayo dito ng mantika. Ang gusto natin ma-achieve dito ay deep fry, pero dahil medyo malawak yung ating kawali ay hindi natin magagawa yun. Pero at least, importante dyan, at least kalahati man lang nung ipiprito natin ay malubog sa mantika. Yan. So, simulan na natin. Ito'y sa mahinang apoy lang dahil iiwasan natin dito na masunog yung ating breading. So, yung ating breadcrumbs, kailangan ay golden brown lang siya para naman magandang tingnan at masarap din sa panlasa, hindi mapait. Anyway, ang kagandahan nga dito ay luto naman na yung ating ginawang bilog-bilog na yan at
yun nga, ipiprito lang natin para mas masarap. So, luto na ang ating first batch. So, dalawa-dalawa lang yan kada batch. At ito naman yung ating second batch. Tapos na nga tayo magprito at husgahan time na. So, tingnan natin. Kita nyo naman yung loob. Luto yan. Kaya naman, tikiman time na. At ayan na nga, mag-first bite na nga si Panda King. So, hindi ko alam po anong reaksyon ng mukha niya. Masarap ba? O masarap na masarap? At nahulog pa nga sa sobrang sarap. Ginagawa mo. At masarap nga daw itong partneran ng siga na Mang Tomas. Kaya naman, siga, baka naman. Ay, mali pala, Mang Tomas, baka naman. At dahil gutom na nga ako at takam na takam din ako sa niluto ko, abay, 2 oras ko yata itong ginawa. Abay, sumabay na rin ako kumain. Kaya kung may mga kanin na kayo dyan, kain na tayo.